Hi, good afternoon po mga Mars, mga pare, mga guys. Alam mo ba, mga mare, parang hindi talaga ako makapaniwala doon sa buto na sinasabing kay Jovelyn. Tapos si Hubert ang talagang kanilang tinututukan. Huwag naman sana mangyari kung ako ang magulang nung Jovelyn. Hindi ko tatanggapin na yung butong yan ay kay Jovelyn. Para lang yan, my own opinion. Para sa akin. Alam mo kung bakit? Unang-una, tuyong-tuyo na yung buto. Pangalawa, di ba, according to Mr. Abili, kay Sir Abili, na yung butong yan ay kinuha doon sa sementeryo. Di ba po? Ayun sa kanyang salaysay. At hindi naman yun siguro sasabihin ni Mr. Abile kung hindi talaga yan ay katotohanan na inilalabas niya. Isipin mong yung butong yan kinuha daw sa sementeryo at isinakay sa motor. Di ba po? Kaya nakakaawang kalagayan ni Jovelyn. Isipin mong magulang ka, matutulog ka, wala yung anak mo, basta na lang mawawala na parang bula. Sana naman ito pinananawagan ko na mabigyan talaga ng hustisya kung sino talaga ang tunay na may gawa. Saka parang hindi rin talaga ako naniniwala na si Hubert ang may gawa. Dahil, di ba nga kahit nung tuturo siya doon, dito, doon, dito. Di ba? Inuutusan pa siyang umurong. Siya pang nagtuturo at may nauuna pa sa kanyang pulis. Dapat siyang nauuna kasi siya ang nakakaalam dahil siya ang gumawa ayon sa sinasabi ng mga pulis. Nakakapagtaka talaga kahit sino, for my own opinion, parang hindi talaga makapaniwala ang taong bayan na yon si Jovelyn. Wala man lang kahit kunting laman. 3 linggo, buto agad. Saka wala man lang galos yung bungo. Na ayon kay Sir Abili, kinuha lang sa sementeryo. Sa Panakan Cemetery. Di ba po?